Pinakamataas na naging ulan sa amin sa Caloocan, umabot sa mahigit 100 mm kahapon. Kaya habagat ay magpapatuloy pa rin na magkakaroon ng mga pag-ulan sa kalurang bahagi naman sa especially sa Northern Luzon at posible na naman sa Metro Manila. Ilang bahagi sa silangan ng bansa, especially sa Eastern Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog-bunsod naman ng umiiral na Intertropical Convergence Zone. At 95W, nasa 60% na may tsansa na maging isang aktibong low pressure area. Inaasang kikilos ito pahilagang kanluran pero magdedepende sa range of high pressure area kung ito'y lalapit pa sa Philippine Area of Responsibility Boundary. At isang malakas na magnitude 6.1 na itala kaninang madaling araw sa off-coast southeast ng Hokkaido, Japan. Hello, magandang tanghali na po mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, June 22, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike Maymaga ay alas 11:45 na ng magtatanghaling tapat. Well, medyo tanghali na uli tayo makapag-report dahil nagkaroon na ng problema ang ating main computer system. So, nagkaroon lang muna tayo ng papapalit sa components kaya hindi tayo nakapag-live kagad ng maaga kanina. At dahil sa ngayon lamang natapos at na-restore ko ang aking computer, so ngayon lang tayo makakapagawa ng ating report. At since ngayon magtatanghali ay asahan naman natin ang forecast at nagkaroon nga po tayo ng mga pag-ulan pa rin kaninang madaling araw nga po na umabot sa amin sa Caloocan na 23.7 mm na total rainfall. So naging intermittent na nga ang mga pag-ulan natin. Pagpasok ng habagat season na talaga. Yan na talaga yung pinaka-official ng habagat season natin. Kaya mapapansin natin sunod-sunod na ang naging pag-ulan natin. At maging sa madaling araw ay inulan na rin kami. So far, walang active na lightning strikes sa aking animation imagery sa dashboard. Pero kung sisilipin natin ang ating real-time na lightning strike monitoring, meron tayong 4 na lightning strikes ngayon na nadedetect. Yan, tingnan natin kung magre-refresh pa yan at madadagdagan. Well, so far ay 4 lamang ang aktibong lightning strikes ngayon at meron dito ngayon sa bahagi ng bandang Polillo Islands po na may 138 na cloud-to-ground lightning strikes. So marami-rami pa rin yan kahit paano mga folks. Kung titingnan natin sa NOAA satellite imagery, medyo may mga mauulap dito at may mga dalang light rain showers po o mga mahina at katamtamang mga pag-ulan po. So may nung mataas na water vapor dyan kaya medyo nagkaroon ng mataas na localized thunderstorms. Pero kakaunti pa lamang at 4 pa lamang ang ating lightning strike na na-detect so far. So medyo kalmado muna. At makikita natin sa Doppler radar ay so far medyo mataas ang water vapor di sa may bandang Palawan area. So kung i-zoom natin ng maigi yung area na sakop nito, medyo may mga light to moderate rin showers ang umiiral dito sa may bandang Lubang. Yan. Occidental Mindoro, ayan, at mayroong mga water vapor sa may bandang Kalatagan Batangas area. So, mostly lubang po. So inaasahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang umiiral ngayon dyan ngayong umaga. At makikita natin na medyo mataas po yung water vapor sa may bandang Lubang at sa may bandang Palawan. So nakakaranas sila ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa ating current condition so far ay overcast, gloomy haze at mostly cloudy ngayon sa amin sa Caloocan ngayong magtatanghaling tapat na. Kaya inaasahan natin na mamayang hapon na naman makakaramdam na naman tayo ng biglaang buhos ng ulan. So ingat at expected naman natin ang biglaang flash floods kagaya kahapon na grabe ang rain velocity. Umabot ng 144 mahigit ang rain velocity sa amin sa Caloocan. Ibig sabihin lamang nun, sa loob lamang ng 10 minuto, abot tuhod na kaagad ang baha kapag kaganon ang bilis ng buhos ng ulan. Very rush ang magiging pagbaha. Sa lowest sa picture na itala, naki-weather station, kanya ng 3:45 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.3 degrees Celsius, so medyo chill ito.
Kahapon nakapagtala kami ng medyo mainit na air temperature na 35.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:59 PM bago naging makulimlim at bigla ang naging pag-ulan ang naranasan pa namin kahapon. Ibig sabihin ay umabot pa sa mataas ang aming heat index kahapon na 49.9 o halos 50 degrees Celsius ang aming naging init pandama. So kung titingnan natin sa forecast ng heat index ay medyo lihis siya. As of 10:23 AM, nasa 41.6 degrees Celsius na ang aming extreme quotient na ngayon na heat index. Pero ang forecast, sinasabi, 37 degrees Celsius lang daw ang magiging pinakamataas ngayong 11 o'clock. So, ang pinakamataas daw dito sa forecast, ayon dito sa data feed ni SMWF, ay nasa 40 degrees Celsius daw ang pinakamataas ngayong araw. Pero, hindi nangyari yon dahil lumagpas at nasa 41.6 degrees Celsius na ngayon ang naging heat index. So, posible pa yang mas tumaas kagaya kahapon na halos 50 degrees pa rin. Well, obvious naman, naging maalinsangan kami kahapon bago kami tuluyang inulan sa hapon. Kung sisilipin naman natin sa pahapyaw lamang na iba't ibang mga area sa bansa, ang Ilocos Norte, sa may bandang Ilocos Norte, bandang Lawag, ay nasa 39 degrees Celsius po ang extreme quotient na heat index sa inyo. At mukhang yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo ngayong araw daw. Dahil makikita natin, mababa ang forecast ng heat index. Sa Tugigaraw naman, ay mataas ang inyong heat index, 44 degrees Celsius po. Ayan, nasa danger level. Aabot pa raw yan ng hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang magiging maalinsangan kayo dyan at matindi ang init factor. Sa Santiago Isabela naman, inaasahang heat index ay nasa 34 degrees Celsius po, extreme heat quotient. Aabot pa yan sa hanggang 38 degrees Celsius mamayang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. So, hapon. At yan na yung pinakamataas ninyo at mukhang hindi naman naabot ng 40 degrees Celsius. Sa bandang Dagupan naman ay nasa 40 degrees Celsius ang inaasahang extreme quotient heat index sa inyo. Yan ay forecast ngayong maghapon at mukhang yan ang pinakamataas na heat index ninyo ngayong araw. Ngayong 12 ng tanghali hanggang alauna raw yan ng hapon. Sa Central Luzon, sa Tarlac, inaasahang heat index sa inyo ay aabot ng 40 degrees Celsius pero tataas pa yan mamayang alauna hanggang alas 2 na hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon yan. So maging mas mataas pa. Sa bahagi naman ng Batangas City, nasa 40 degrees Celsius din ang inyong inaasahang forecast na heat index at yan na rin ang pinakamataas na heat index sa inyo ngayong araw. Sa bahagi naman ng San Jose, Occidental Mindoro, inaasahang heat index sa inyo 37 degrees Celsius at yan na rin ang magiging pinakamataas na heat index sa inyo ngayong araw. Starting ngayon mismo, ngayong tanghali, 12 hanggang alas 3 na daw yan ng hapon. Tuloy-tuloy po. At sa bahagi naman ng Central ng Visayas sa Cebu, heat index sa inyo ay nasa 40 to 41 degrees Celsius at yan na ang pinakamataas ninyong heat index. So mukhang mas mataas sa bandang Visayas area. At pagdating naman sa may bahagi naman ng Mindanao ay nanatiling mababa ang inyong heat index. So wala tayong magiging komenta dyan dahil sa patuloy kayong inuulan pa rin maghapon. Samantala, kung tatabi naman natin sa page 16 in past 24 hours, ang Tugigaraw pa rin ang nanguna sa may pinakamainit na temperatura na 36.4 degrees Celsius ang kanilang inabot. At sa lowest temperature sa Baguio, bahagyang mas bumaba dahil nagkaroon ng mga pag-ulan dyan ay mabot sa 16.6 degrees Celsius ang lowest temperature sa Baguio. So medyo mahamog sigurado dyan kahapon. Sa Iloilo naman, ang Alay-Balay Bukidnon, nakaranas sila ng 91.6 mm na total rainfall pero nangunguna kami sa Caloocan na umabot ng 101.4 mm na total rainfall. At kaninang madaling araw nga po, umulan pa sa amin at umabot sa 23.7 mm ang ulan namin ngayong araw. Nagsimula pa ito hanggang kaninang madaling araw, umulan din sa amin sa Caloocan. So, naging maulan ang ating buong gabi sa Metro Manila hanggang kaninang madaling araw. So, in 7 days, 67.2 mm na po ang total rainfall. At sa whole month of June, nalagpasan po niya ang average rainfall natin na umabot ng 408 mm ang total rainfall na dapat ay 357 lamang. So naungusan ng mahigit sa 50 mm na total rainfall ang ating monthly June average rainfall. So, sa unang pagkakataon po ay naging pinakamataas ang average rainfall ngayong June na umabot nga po sa 408 mm
ang total rainfall natin na nalagpas pa ng 50.4 millimeters na total rainfall. Ating outside humidity ngayon, medyo mataas ang concentration, 79%. Tumaas ito ng 1% since last hour. At sa ating atmospheric pressure, alanganin na nasa 1,009 hectopascals. Ang ating barometric pressure and steady ito since last hour. So baka mamayang hapon ay magkaroon na naman tayo ng mga localized thunderstorms. Moderate to low ang ating high tide status. So medyo hindi ganun kababa pa ang sea level natin. Pero asahan natin na mukhang magiging maalon ha. Double check natin sa ating global assessment monitoring for significant wave height. Wala namang matinding pag-alon na nakikitaan tayo so far in the next 24 to 48 hour period. Wala naman. Kaya ang daloy lamang ng easterlies at southwest monsoon ay magpapataas ng water vapor at inasahan ang makalat-kalat na pag-ulan sa kanluran silangan ng bansa. At nanatiling moderate ang ating air quality, so magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Nanatiling moderate at 61 index po ang ating air quality. Tumaas pa nga po yan na umabot sa mas mataas pa. Kung double check natin yung ating air quality graph, yan, titingnan natin kung ano yung eksaktong oras na tumaas. Nag-unhealthy talaga siya. So kung titingnan natin dito, nag-unhealthy siya kaninang 6:16 AM. Yan. So umabot sa pinaka level of unhealthy level yung ating air quality. Ayun, so malinaw naman po yan mga folks at mula kahapon o kahapon ng hapon ay mababa lamang at mula nung lumakas ang ulan ay sumabay din ng pagtaas ng ating air quality. So nagkaroon ng trapping ng ating pollution kasabay ng malawakang ulan kahapon at kagabi ay tumaas ng todo ang ating air quality to unhealthy. So bumaba na lamang ito mula kaninang kaninang umaga rather. And then ngayong umaga ay bumaba na po ito. So nagkaroon tayo ng unhealthy situation mula pa kagabi. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:28 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:27 PM. At ang ating halos 14% illuminated na lamang. So halos magnyunyu muna po ito na waning crescent. So palubog pa lamang po ito ha at 37 degree elevation. So baka bukas hindi na natin muna i-report yan. So magmo-moonrise po uli yan. Bukas na po na madaling araw, 2:52 AM. Natin nasang lulubog ito bukas na ng hapon at 3:12 PM. So halos pareho mamaya. Baka mabandang alas 2, alas 3 din ito lulubog mamayang hapon. At sa ating local weather outlook pa ng ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, asahan ng maulap na himpaporin at localized thunderstorms ang inaasahan pa rin na 100% chance of rain. Ganon din bukas na stationary na magkakaroon din tayo ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Kaya sa lowest temperature expected maglalaro 27 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula rito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Yan. Makita natin ang malawakang ulap dito sa parte ng Northern Luzon. At may mga inaasahang masa overcasting gloomy at kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan. Kung didirekta natin sa Himawari Sat data feed, mula kay Pag-asa, hopefully mag-load. Yes, nag-load naman. At makikita dito sa OpenStreetMap mode natin, makikita ang makalat-kalat na pag-ulan ang umiiral dito sa parte pa rin ng Isabela area. Siguro mga light to moderate at very overcast and gloomy ang umiiral sa extreme Northern Luzon, kabilang ng Ilocos Sur, Pangasinan hanggang Zambales nga po. So almost buong Central Luzon. Kasama na ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Calabarzon na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkilog dyan sa may bandang Calabarzon, especially dyan sa Batangas, Tagaytay at patawid ng bandang Abra de Ilog sa Mindoro, Occidental Mindoro. So ang lubang ay asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan dahil nga po sa ating southwest monsoon o habagat dito sa kanluran ng bansa nga po. Bagamat katamtaman muna ang umiiral sa rest ng Quezon Province po, pero very gloomy rin tayo at overcast mula Camarines Norte, Camarines Sur hanggang Legazpi at Sorsogon. So medyo katamtaman muna ang inyong panahon dyan na medyo nakakasinag ang sikat ng araw. Pero asahan ang forecasted na mga isolated rain showers and local thunderstorms po sa hapon, maging sa buong bahagi ng Southern Luzon po. Maulap din at gloomy ang umiiral din sa Palawan. Asahan din ang mga pagkulog at pagkilat.
And expected ang mga ilang moderate to heavy rain showers maya-maya lamang dito sa may bandang Batarasa at Brooks Point. Expected din ang magiging maulap at maulan sa Puerto Princesa anytime dahil sa dumadaloy na southwest monsoon dyan hanggang diyan na sa may bandang Coron, Palawan po. Sa may bandang South Luzon kasama na ang Western at Eastern Visayas ay bagamat medyo katamtaman tayo ngayon dyan sa Panay Island at Negros Region. Overcast naman ang umiiral kabilang na ang Cebu, asahan ang isolated rain showers na mga hihina at katamtamang pag-ulan lalo na dito sa bahagi ng Negros Region sa katimugan ng Sipalay hanggang Dumaguete po. Bandang Cebu, despite na medyo katamtaman na lagay ng panahon, medyo maaraw sa inyo pero asahan ang maulap. Ngayon pa po rin at asahan sa hapon ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms kabilang na nga po ang Siquijor at Bohol. Magiging kasalukuyan may mga mauulap din at inaasahang mahihina at katamtamang pag-ulan sa ilang bahagi sa may bandang Bohol, lalo na sa may bandang Kandihay at Guindulman. Sa may bandang Southern Leyte naman mula dyan sa may bandang Silago, Tomas Opus hanggang San Francisco na nga po. Dito sa may bandang Hilaga, sakop ang Ormoc at Tacloban, medyo katamtaman, medyo umaaraw-araw pa sa inyo dyan. Pero partly cloudy to mostly cloudy din ang iiral, so expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms. At sa bandang Eastern Samar naman mula dyan sa may bandang Dolores, Borongan hanggang Gian Eastern Samar, partly itong mostly cloudy ang umiiral. Bagamat medyo moderate ang inyong paligid ngayon, asahan ng mga localized thunderstorms sa pagsapit po ng hapon o gabi kabilang na ang Northern Samar na ngayon ay kasalukuyang medyo moderate muna ang lagay ng panahon. So kung gagamitin natin ng himawari ay under heavy rain potential, yan, nakikita natin na walang masyadong malawakang heavy rain shower sa bahagi nga po ng Visayas. Pero ang kanluran ng Luzon ay baari pa tayong abutan ng mga heavy rain showers lalo namang may hapon. So take note yan. At sa may bandang Eastern Mindanao naman, buong Surigao Region, pababa na yan ng hanggang Agusan del Sur at Davao de Oro. Mauulap ang hipapurin at expected din ng mga ilang moderate and some heavy rain showers lalo na dyan sa may bandang Surigao del Sur. At sakop ng Hinatuan, pababa na po na yan ng Lingig, Bangaga hanggang Caraga. Maulap din ang bahagi ng Davao Region, especially sa bandang Mati, Davao Oriental at dito sa may bandang Compostela Valley. So partly cloudy to sa mostly cloudy din na umiiral sa City of Davao and the rest ng Davao del Norte, kasama na ang Davao del Sur hanggang Davao Occidental na po yan. So magiging maulap din ang buong bahagi nga po ng Sarangani hanggang dyan sa South Cotabato at Sultan Kudarat and the rest ng Soxagen area. Medyo katamtaman ang umiira sa may bandang Lanao del Sur at Lanao del Norte at central ng Bukidnon, pero hindi mawawala ang at least 40 to 50% chance ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms po. Kabilang na ang Northern Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte dyan sa may bandang Butuan po. So mga isolated lang ang karamihan sa magiging pag-ulan. At ganun din sa Zamboanga Peninsula mula mo sa Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. So mga isolated lang din. Partly tumusikaw din ng umiiral kabilang na ang city ng Zamboanga at Basilan at Hulusulo sa mga isla natin dyan sa dulo ng kanluran ng Zamboanga Peninsula. So magiging mas maulan muna o concentrated na magiging maulan ang silangan ng Mindanao dahil nga po sa patuloy na umiiral nga po na trough dulot ng Intertropical Convergence Zone. At medyo numinipis na lamang muli ang ating istilis, so mataas lamang ang inaasang water vapor sa silangan ng Luzon. At dito sa may bandang Kaluran naman ang umiiral na ating habagat, kaya magdudulot po ng biglaang ulan. So expected po na naman ang biglaang buhos ng ulan sa hapon, kabilang na ang Metro Manila at the rest ng bandang Kaluran ng Northern Luzon hanggang South Luzon po. Paghandaan po kung sakali bumuhos na naman ang ulan, expected ang biglaang flash floods kagaya po kahapon. At yung mataas na rain rate po. Kung sisilipin naman natin ang rainfall forecast natin gamit ang ating simulated forecast ng ECMWF, mamayang hapon na po ito dahil lumipas na po yung tanghali. So sa ngayong hapon, anaasahan na naman ang maulan kasama daw ang Metro Manila. Ayan, malinaw naman po yan at may mga moderate to heavy rain. So posibleng mag-heavy rain na naman sa atin at posibleng violent. Kasama ang Metro Manila at Rizal hanggang dyan sa may bandang silangan na ng General Nakar sa Quezon Province, Zambales at dito sa may bandang Ilocos Region sa kanluran ng Northern Luzon, may mga pag-ulan din daw. Mga ilang light to moderate ang umiiral. At moderate to heavy rain pagsapit po ng bandang Bulacan,
Metro Manila daw at ilang bahagi dyan sa Calabarzon, lalo na sa may bandang Batangas area. Maulan din ang ilang bahagi ng Mimaropa, so mga ilang moderate to some heavy rains ang umiral, kabilang na ang Palawan, dyan sa may bandang Cuyo hanggang Puerto Princesa. Sa Visayas area naman, ang bandang kaluran ng Visayas sa Panay Island at Negros Region po, lalo na dyan sa may bandang Negros Occidental, ayan nagkakaroon pa ng heavy rain potential. So, posibleng moderate to heavy rain ang umaabutin. Sa silangan naman ng Visayas ay halos buong Eastern Visayas, mukhang makakaranas din ng ilang moderate and some heavy rain showers, kabilang na ang dito sa may boundary ng Borongan at dyan sa katimugang parte ng Lawang, Northern Samar. Kung mangyari man yan, ay ingat na lamang po kung sakaling pumasok yung forecast na yan. At sa Mindanao daw, ang bahagi nga po ng northern part ng Mindanao at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, makakaranas din ng mga ilang light to moderate showers, kabilang na ang bandang Sorsogon area at ilang portions ng Davao Region po. So mga ilang light to moderate din ang iiral dahil nga po malawak po yung ating intertropical convergence zone dito sa silangang baybayin ng Mindanao, kaya asahan ang mga intermittent rain showers pa rin. So medyo magiging maulan ang ating maghapon sa ating yan bandang 2 p.m. onwards. At pagdating naman ng alas 8 o gabi, expected na naman natin na maulan ang bahagi nga po ng Central Luzon, kabilang na ang bandang Pangasinan, Zambales, bandang Bulacan, at maaring madamay pa rin ang Metro Manila. Yan ang mga light to moderate at Calabarzon area at South Luzon. Magiging maulan din ang parte ng Legazpi hanggang Sorsogon. So, posibleng moderate to heavy rain showers ang aabutin. Patawid na yan ng Eastern Visayas. Yan. Pati ang bahagi ng Masbate at Cebu, uulanin din daw sa gabi at northern part ng Leyte. Bagamat medyo light rain showers na nakikitaan sa Palawan, hindi natin i-roll out na maaaring magkaroon pa rin sila ng mga moderate at kasamang mga localized thunderstorms. Sa Mindanao naman, ang bahagi nga po ng Davao Region nakakaranas ng moderate to heavy rain showers, kabilang na ang Compostela Valley at Davao del Norte. So ang Davao Oriental din nakakaranas ng moderate to heavy rain showers at Davao Occidental. So medyo magiging maulan po ang Davao City niyan, and the rest ng Davao Region po pagsapit po yan ng gabi. So sa mga babiyahe pa lang pauwi, sa mga oras na yan ay importante ang payong at ingat sa mga biglaang flash floods po gaya kahapon. Ganon din sa may bandang Zamboanga Peninsula, may mga ilang light to moderate rain showers din ang inasahan. So mukhang magiging maulan po ang ating hapon o gabi ngayong araw na naman. So medyo prepare po sa posibleng mga flash floods at huwag sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa. So diretso agad tayo sa ating binabantayan na isang low pressure area pa rin, under invest pa rin ito, pero sa mga lumalabas natin sa latest tropical cyclone sector as of 12:30 ngayon ng tanghali ay nasa 1,008 hectopascals pa rin yung central air pressure nito. Pero yung 1 minute average, nasa maximum sustain na po ito na 44 km per hour at bugsong umaabot na 57 km per hour. So sa 10 minute average natin ay nasa 39 km per hour lamang nito na may bugsong 51 km per hour. Under low pressure area category pa rin base sa ating latest monitoring. So sa ating monitoring ng tropical cyclone sector map, makikita natin ay namataan ito sa layong, kung pagbabasehan natin ang Itbayat Batanes, ang pinaka reference point natin, nasa layo itong 2,494 km silangan o bandang hilagang silangan ng Itbayat Batanes po ito. Yan. So, malayo naman siya at nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil kung pagbabasehan natin yung distansya mula sa PAR, layo nito sa PAR, yan, at hanggang dito ay nasa layo itong 1,136 km mula sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. So mukhang malayo-layo po ang lokasyon nito sa ngayon at maliit ang tsansa pa talaga na makatungtong ito ng ating Philippine Area of Responsibility So malinaw yan mga folks. Ida-dark mode natin para makita niyo naman yung animation na medyo nagloloko yung animation ng NOAA, pero makikita naman natin na malinaw yung pinaka-imagery. So tingnan na lamang ninyo dito sa pinaka-floated satellite. Medyo may solar flare kasi na umiiral kaya nagloloko yung feed ng ating satellite din. Kaya wala tayong magagawa. Makikita po na meron ng low level convection at
nagka-cloud9 na talaga siya. So, malinaw na po na medyo may cloud9 formation na po siya. Ayan, oh, nagno-9 na. So, malinaw na mataas na ang clarity na ito ay magiging aktibong low pressure area ayon sa current situation niya o yung hitsura niya. Kompleto na yung vertical wind shear niya, kompleto na rin yung low level convection, upward low convection, at horizontal low alloy. So, kompleto na rin siya. At dahil kompleto na yung kanyang elemento, ay mataas na ang chance niya na magiging isang aggressive o aktibong low pressure area. Bagamat medyo disorganized pa yung pinaka-outer shear niya, kaya may mga pagkakataon na maaari pa itong mag-disperse o bigla na lang kumalas. Pero dahil nagkakaroon na siya ng cloud9 formation ay medyo nagngangalit na maging isang aktibong low pressure area ito at lumalabas na nga sa aktibong mga observations kung sisilipin natin sa Tropical Cyclone Forecast monitoring ng Joint Typhoon Weather Center. Ayan, tinaas na siya as area of convection na. Pero high probability of development na. Kay Japan Meteorological Agency naman ay isa na itong tropical depression. Ayan, nasa 1,008 hectopascals ito, pero under tropical depression na kay Japan Meteorological Agency. Yan, for the next 24 hours, tropical depression, and the next 24 o within 48-hour period ay under tropical depression pa rin siya. At makikita ninyo ay kumikilos ito pahilaga patungo nga po sa direksyon ng Southern Japan. Ayan o, pahilagang kanluran po patungo sa may bandang Southern Japan. Mula sa ating monitoring natin sa ensemble analysis ay nasa 60% forecast chance na rin siya. So, mataas na ang kanyang chances of development na maging isang active na low pressure area or baka umabot pa sa kategorya na maging isang maging tuluyang isang maging bagyo na po ito. So, tingnan po natin mga folks. At mula sa formation niya kahapon, mula nung mag-formation siya kahapon, bandang 8:15 AM ng umaga, ayon yan sa aking monitoring track, ay nanatili itong low pressure area. Medyo nagstay pa nga siya dyan ng mga ilang oras o within 24-hour period, medyo nagstay pa siya dyan. Kaya makikita na lang po natin na yung kanyang galaw ay medyo re-recharge pa siya ng mas malakas pa na upward low convection para maging mas malakas pa na tropical cyclones. Yan, alisin na lang po natin dahil medyo nagloloko yung NOAA satellite imagery. Yan, nasa high probability of development na rin siya dahil yung ating indicator kulay red na rin. So, ibig sabihin, nasa high probability of tropical cyclone development na to. Mabagal lang ang pagkilos niya pahilaga at 9 km an hour po. Yan, so malinaw po yan. Outside ng ating PAR. So, ibig sabihin, ay hindi pa ito nakakatungtong sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ating tropical cyclone track combination, makikita natin, ay medyo pahilagang kanluran nga po ang nakikita ang projection niya. Again, yung square na yan na ini-indicate mula kay Joint Typhoon Weather Centers at sa ating data feed, makikita natin, ibig sabihin yan, ang cone of probability o uncertainty ay malawak o ganito pa kalawak. Yung cone probability o uncertainty niya. Ibig sabihin, pwede siyang kumilos pa ganyan, pwede siyang kumilos pa ganyan, or pwede siyang kumilos pa ganyan. Depende na lamang sa magiging galaw o tulak sa kanya ng ridge of high pressure area or ng vertical wind shear. Kaya naka-square siya. Ibig sabihin, ganyan kalawak pa yung kanyang yung pinaka-uncertainty na magiging kilos niya. Pero maliwanag na pati pahilagang kanluran ang kilos niya patungo dito sa katimugang bahagi ng Japan. So, sa mga Pilipino natin sa may bandang Southern Japan ay medyo ready na rin po kayo dahil baka umabot pa yan sa mas malakas na bagyo. Hindi na lang natin masabi pa sa ngayon. Kung sakali man, at least mapaghandaan po natin just in case. Ngayon, magkakaroon pa rin ba ng epekto sa ating habagat? Again, depende po kung mapapaaga ang paglakas nito bago ito lumayo ng lubusan sa boundary ng ating PAR, ay posible pa po makapaghatak yan sa ating southwest monsoon o habagat. Kapag nandito pa lamang siya at naging isang tropical depression niya o tropical storm, ay posible na nga po niyang mahahatak yung ating habagat dito. Lalo na kung maging mas malakas pa sa tropical storm yung lakas niya, yung inflow ng hangin ay mahahatak niya maging ang ating habagat o yung southwest monsoon. So, ang resulta niyan, ulan ang iiral naman sa kanluran ng bansa at tatawid yan sa ilang bahagi nga po
ng bansa. Depende sa maging lawak ng ulap na mahahatak ng inflow nitong low pressure area kung maging isang aktibo o agresibong bagyo man itong si Invest 95W. So tingnan pa rin natin at least ay naobserbahan naman natin yan within 192-hour period po. At mula sa ating SpaghettiOs model charts, ayan yung tropical cyclone intensity forecast natin ay progressively ay below tropical depression pa siya. So wala pa siyang extended forecast na kung ito ay aabot pa sa mas mataas na kategorya. Medyo maaga pa lamang yung kanyang generation, yan oh. So around 37 km per hour yung forecast at expectancy ng kanyang development. So mababa pa sa tropical depression. Under high probability pa lamang siya. Kaya titingnan pa natin for the next 24 hours o within 24 hours kung yan ay mas lalakas pa. So kung sisilipin naman natin ang tropical cyclone assessment monitoring natin, tingnan natin kung ito ay magkakaroon ng organized at mas improve pa o paglakas itong si 95W. Yan, tingnan natin mula sa West Pacific Basin natin, halos hindi pa siya recognizable dito. Hindi pa siya nakikitaan. So wala pa siyang activity siguro kapag tuluyan ng naging tropical depression na. At mula sa ating vorticity ay yung kanyang convergence, very favorable siya pero hindi ganun kalakas pa nung kanyang favorability. Hindi gaya sa iba ng Papua New Guinea. Yung vorticity niya nanatili pa rin at least moderate ang kanyang vorticity. So medyo mataas pa rin ang potential niya. Ganon din sa pinapakita ng cyclonic formation, mataas na ang kanyang cyclonic formation. So ibig sabihin lamang yan ay yun nga, yung resulta ng pagiging cloud9 niya kaya tumaas na po yung kanyang cyclonic probability. At mula sa may bandang katimugan niya, mukhang mayroong panibago na low na cyclonic probability dito sa katimugang parte ni 95W. So mukhang mayroong susunod sa kanya ha. Pero dito sa kanyang TC formation probability o horizontal anomaly, medyo magkakasama pa sila ng trough, yung outer trough system. So baka magsanib lang din yan, yung pinaka-vorticity, tingnan na lamang natin kung magkakaroon yan ng element of separate development or baka tail trough lamang yan ni 95W. Mula sa ating global spectral model, makikita natin, medyo dalawa ang nakikitaan natin dito mula sa data feed. Yan. At mukhang medyo may susunod kay 95W. Ayun oh, medyo may bagong circulation na naman sa silangan ng Mindanao. So mukhang babantayin natin yan. Double check natin sa ating mean winds. Gaya na lamang ng kanyang convergence. Yan, kung titingnan natin ay hindi naman masyado nakikitaan pa. Hindi kagaya ni 95W mataas pa. Pero dito, unfavorable pa talaga. So tingnan natin kung mangyayari yung pinapakita nito ng data feed ng GMA dahil may circulation pong nakikitaan nga po dito. Abangan na lang natin within 55-hour period na obserbahan natin. Sa mean sea level pressure naman, ayan o, mayroong nakikitaan 1,008 hectopascal. So mukhang may susunod kay 95W. Kasi si 95W is nandito yan eh. Nandito ang location niya ngayon. At meron na naman bagong medyo nagko-Coriolis circulation dito. Well, banbantayin po natin dahil wala pang load o wala pang organized development o kahit man lang vorticity itong nakikitaan natin na ito. Kaya hindi pa natin makukonclude o hindi pa natin niruruled out sa ngayon. Abang-abangan pa natin to mga folks. Dahil kung titingnan natin sa tropical cyclone strike probability ay nasa around 20% na po yung trough dito. So baka ito nga po yung tinitingnan natin na mukhang susunod kay 95W. Tapos, yung mataas din na strike probability dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Yan po yung ating malawakang ulan, dulot po ng ating habagat. Kaya tumaas yung tropical cyclone strike probability na 20 to 30%. Hindi pa masyado totally apektado ang kanluran ng bansa, pero gaya nga po kahapon ay makakaranas pa rin tayo ng mga malawakang ulan katulad kahapon. In T96-hour period, kung titingnan natin sa kinabukasan, yan, June 25 po, ang gabi. Makikita natin na medyo tumataas-taas itong nandito sa kasunod ni 95W. So, mukhang merong susunod nga sa kanya ha. Yan, in T120-hour period po. Ayun, tumaas na siya. Umabot na siya sa 30%. So, mukhang by June 26 siguro, ay mukhang meron tayong isang posibleng favorable, kung hindi man along ng intertropical convergence zone,
ay posibleng invest candidate. Well, tingnan po natin maigi dahil around 30% pa lamang naman siya, hindi kagaya ni 95W ay 50%. So, ibig sabihin, yun na nga po, ay probability of invest na siya. At nakikita na natin, mataas na yung probability of tropical cyclone development. So, tingnan na lang natin at wala pa tayo kasi nakikitaan masyado sa kanilang mga empirical forecast. At sa mga computer models naman, gaya kay GFS, ay mukhang makikitaan natin na medyo meron nga pong sumusunod kay 95W. Ayun, no? At mukhang mas malakas ito, ha. Hindi lang natin alam kung magsasanib itong dalawa at manatiling si 95W ito or yung bagong low pressure area ito. Kasi ito yung C95, yan. And then, ito naman yung susunod na panibagong low pressure area. June 26 nga po ang nakikitaan natin dito. Ayan, no. So, mukhang may susunod kay 95W. Sa silangan ito ng Mindanao sa labas ng PAR or bandang southeast ng Guam manggagaling yung bagong development. So, by June 26 po, mga Thursday estimate, kung hindi man Wednesday, mukhang mayroon tayong bagong binabantayan na low pressure area kung sakali. Pero, hindi pa siya positive sa ating mga empirical forecast. Well, tingnan natin kung magkaroon na ng convergence dito at mag-improve para ma-confirm natin. At wala pa tayong masyado nakikitaan sa pinaka-convergence niya kung ito ay tataas ng tuluyan. Pero kay GFS, nakikitaan natin aggressive na low pressure area ito. Yan, tropical storm pa nga. Kay NABGEM naman ay ganun din na pinapakita. Mukhang meron din na kasunod kay 95W. Ayan, So, by June 26 din ang nakikitaan dito. Yan. So, anong araw ngayon? June 22. So, this coming week, mga bandang Wednesday o Thursday, mukhang merong posible na may mababantayan tayo, may mamamataan tayo. Southeast yan ng Guam. Ganon din na pinapakita ni NABGEM. Kaya lang, alongside kasi siya ng ITCC, so hindi pa natin makonclude. Wala pa nga tayong nakikitaan sa actual na satellite imagery at yung mga empirical forecast. Kay CMWF naman, si 95W lamang ang so far ang nakikitaan na medyo mataas na yung favorability ng kanyang low pressure area development. Ayan, kumikilos papunta sa katimugan nga po ng Japan. Yan. Ayan, Pero wala naman tayong nakikitaan na mukhang susunod dito, hindi gaya na pinapakita ni GFS, Japan Meteorological Agency at NABGEM. Dahil kay JMA may pinapakitaan din siya na circulation dito So, bantayin natin maigi yan. Unless magkaroon na nga po ng mataas na convergence at magkaroon na ng at least mababang vorticity, posible nga po maging bagong candidate invest na natin to. Kung sakali, 96W na ang itatawag sa kanya. So, abang-abang na lamang po mga folks. Samantala sa Ulandindol, kaninang alas 5:30 dito sa amin sa Caloocan, base sa aking seismometer recording, mga 5:30 po ito. Pero long period siya, so ibig sabihin malayo ito sa atin sa bansa, hindi rito nanggaling yung epicenter. At kagabi nagkaroon din ng medyo moderate na pagyanig kagabi. Well, na-pinpoint naman natin yan at dyan sa may bandang malapit sa amin sa Caloocan. At kanina nga pong madaling araw, 5:30, ay nagkaroon ng isang malakas na pagyanig ito. At since sa labas ito ng bansa, silipin natin po yung real-time world seismic monitoring natin kung anong oras yan kaninang alas 5. Well, yan ay sa may bandang off coast o bandang southeast ng Hokkaido, Japan. Naganap eksakto 5:23 sa kanila. So nag-arrive sa amin sa Caloocan mga 5:30 na. So mga halos 10 minutes estimate yung travel time bago na-receive ng aking seismometer dito sa Caloocan. Magnitude 6.1 po ito na may babaw lamang na 10 km depth at may mga aftershocks na rin siya. At least mga 5 na aftershocks. Ayun, may mga 5 aftershocks. So, malayo naman siya sa kalupaan ng Namuro or ng Hokkaido. Pero at least intensity 3 to intensity 4 ang naramdaman dyan ng mga taga-Japan. Hopefully, walang nagkaroon ng mga crackings at damages sa inyong mga structure. Since high-tech naman ang kanilang structure sa Japan, mostly may mga anti-earthquake na yung mga gusali nila dyan. Yun. So, hopefully, walang masyadong nag-create ng matinding damages. Yan. At sa atin naman sa bansa, mula sa data feed ni PBOX,
ay mula kaninang madaling araw so far, wala namang magnitude 4 plus tayong namataan dito. Yan, wala naman so far. At medyo in-update na natin yung ating webpage dito. So, automatic na siya magre-refresh mag-isa niya. Hindi na natin kailangan mag-auto-refresh ng buong webpage na ito. Siya na lamang na kusang magre-refresh mag-isa. So, yun ang dinagdagan natin dito. Kasi masyadong malag kapag yung buong page na lamang anytime ang nagre-refresh. Instead na yung buong page, ang ginawa ko na lamang yung mismong mapa ang mag-auto-refresh. Pati yung itong mga listing para hindi masyado mabigat sa reloading ng web page. So, yun po. At makikita natin ay ang latest na mga pagyanig naman so far ay mahihina naman yung mga pagyanig at wala naman gaanong medyo malalakas na pagyanig so far. Hindi kagaya nitong huli, June 17, no, may magnitude 5.4 tayo na itala sa may bandang Surigao del Sur nga po. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Yan. Inayos na natin dahil kahapon nung nawala yung data natin dito is nagkaroon lang ng parang technical sa web page at yung data feed medyo inayos natin at naayos naman natin so far at meron na tayong latest ng June na total earthquakes natin. Ayan, meron na po at yung total earthquakes natin ay nasa 800 total earthquakes na po. 766 dito is magnitude 2.0 pataas, 31 sa magnitude 4.0 at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 pataas po yan. So, yan po yung pinaka-latest niyan. Yun. Sa mga nag-email sa akin na hindi raw gumagana ating yearly historical earthquakes, well, inayos na po natin yan. Ayan. Working na po yan ha sa mga nagre-request. Ayan, meron na tayong data para dyan. At kung gusto nyo makita ay pwede na ninyong ma-load yung data nyan. At yan. So, naayos na natin. Pwede na ninyo ulit magamit yan mga folks. At mare-reset nyo ulit yung data. So, yun lang po ang pinaka-analysis natin sa Ulat Lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, June 22, 2025. At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, June 22, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website anytime sa ating www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali. Asahan lamang ang magiging maulan ha
be ready po sa potential na bigla ang buhos ng ulan na naman, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.